Bigla ang camping sa row camp? Na-try nyo na ba mag-set up ng camp kahit gabi na? Yung walang ilaw tapos nasa row camping kayo? Hello mga ka-explorer! Day off nga namin ngayon kaya medyo late kaming nagising at bigla namin naisip na what if mag-camping tayo kahit late na? Umalis na nga rin agad kami kaya lang kung napansin nyo parang medyo masikip ang daan ngayon sa NLEX kaya naman ang papadi nyo for the singit. Sa Quiet Forest Camping Resort nga ang tungo namin ngayong araw na to. Mabuti na nga lang at meron pa silang available na campsite para sa amin kahit late na. Sa campsite nga raw na ito ay hindi mo lang daw basta-basta matitignan ng mga forest kung hindi matitikman mo rin daw. Abangan! At sa mga oras nga na ito ay medyo nagmamadali na rin kami. At nung nakalabas nga kami ng SC-Tex ay tulayan na rin lumilim. Buti na nga lang ay ready for night driving itong motor namin si Clark. Clark nga pala ang pangalan ng motor namin dahil sabi ni Papa D ay para daw siyang si Superman kapag siya ang mag-drive ng motor namin. Superman yan, oy! Mini driving light na yellow nga pala ang ilaw ng motor namin para mas visible kahit maulan. Gusto pa nga sana magpakabit ni Papa din ng floodlight kaso dagdag gastos na naman. Siguro pag nakaka-LL na lang. Nakarating na nga kami sa landmark nilang tindahan na kung saan ay pwede niyo pang bilhin lahat ng mga kulang niyo bago kayo pumasok sa campsite. Sa mga oras nga na ito ay sinalubong na rin kami ng staff nila na nag-aantay sa amin para ihatid kami sa raw campsite daw nila. Pagkadating nga namin ay pinapili muna ulit kami ng staff nila kung gusto nga daw namin dito sa row camping or sa Camp 1. Pinuntahan nga namin parehas para mas makapili kami at sa huli ay dito namin napili sa row campsite. Namili na nga rin kami ng perfect spot at agad-agad na rin kaming nag-setup ng camp. Mas pinili nga namin dito dahil mas dama mo ang nature dito. Kitang-kita naman sa camera, 'di ba? Nakakatuwa nga lang din dito dahil very accommodating ang mga may-ari. Isa-isa nila kaming kinakamusta at kinakausap. Sa kapuan po ba dapat kayo? Hindi, actually ang pinareserve namin yung ito talaga. Hindi namin po alam yung yung place. Pero po, kami po personally, mas namin dito. Mas prefer din namin dito kasi mas tahimik. Oo nga po. Kasi doon, madaming guest na, tsaka malapit sa daan. Ilang side. Nagka-camp po talaga kayo? Opo. Actually hiker camper kami. Okay. Oo. Pag Hiker po. Dito sa San Jose, marami pong mga spot. Wait lang po medyo. Ay, opo pala. Kung gusto nyong, next time po kung makakabalik po kayo, pwede po kayong mag-order, mag-pre-order po ng mga namin, mga native na pagkain po dito sa Tarlac. okay Meron po kami yung, ang tawag sa ganun? Manok sa buho, native na manok sa buho. Yung sa kawayan po siya. Tapos meron din po kaming kinulibang-bangan po, yung ganito, ang gamit mong pampaasim. Ay, di ba po yun available ngayon? Ngayong gabi po. Pwede po bukas kung gusto nyong matry. Oh, baka pwede yun na lang po order mo. Sige pa, paano ko na. Bukas pa nga available ang authentic Aita recipe kaya ito for siniganggang muna tayo ngayong gabi. All time favorite ni Papa D. Good morning mga ka-explorer! Pagkagising nga namin ay bumungad sa amin ng mga hayop na ito. See you sa susunod naming video. Ipapakita namin ang pagkain namin sa authentic Aita recipe at ang mga dinaanan namin bago kami umuwi. At sabi nga ni John Lloyd, ingat mga ka-explorer!